In this video, let's talk about trading. Bakit nga ba gugustuhin ng isang tao matuto mag-trade? I will discuss kung ano yung mga benefits na pwede nyong makuha if you acquire a skills in trading. Na ang skills na ito ay maraming maitutulong sa inyo, hindi lang monetary, pati na rin sa personal and professional development. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin ang side hustle. Ang skills natin sa trading ay magagamit natin as a lucrative side hustle. Ang misconception kasi ng iba na interesado pasukin pa lang ang trading ay iniisip na yayaman agad sila dito at makakapag-resign sa kanilang trabaho. That's the expectation. Pero in reality, hindi. Kasi isa itong skills na kailangan i-develop ng maraming taon. Kaya marami ding nag-quit agad sa trading after they experience some losses dahil sa maling expectation na yon. However, if we set a realistic expectation na kaya natin pinag-aaralan ito kasi we want to acquire additional skills, uumpisahan natin ito as a side hustle kasi nauunawaan natin na we are still in a developing stage. Kumbaga, it's an additional stream of income para sa atin. Habang nagtatrabaho pa din tayo, hindi tayo magre-resign automatically. We will keep developing our skills hanggang maabot natin yung punto na itong side hustle na ito ay mas malaki na ang kinikita sa regular job natin, and we know na we are consistently profitable already. That's the primary way to make money on trading, pero hindi lang yun. Kung meron tayong skills sa pagtitrade, pwede tayong makakuha ng work sa mga proprietary trading firm. Merong mga ganong freelance job na nakita ko before, or market making. Kasi yan yung naging work ko dati nung mag-resign ako sa previous job ko nung 2020. Hired ako as a market maker kahit wala akong finance background. May mga nagtatanong kasi kung ano daw ang background ko. Wala akong background sa finance. Undergraduate ako ng computer science. Lahat ng alam ko na i-share sa inyo ay self-learned, consistent learning. So yung skills na na-develop ko throughout the years, nagbigay daan sa akin yon para ma-hired as a market maker. Marami akong natutunan doon na hindi nyo matututunan sa iba. Pangalawang reason kung bakit mo gugustuhin makapag-develop ng skills sa trading is yung flexibility and independence. Ito yung one of the most appealing kung bakit natin gugustuhin makapag-develop ng skills sa trading. And for me, ito din yung pinakarason kung bakit ko pinasok ang mundo ng pagtitrade. Yung freedom na mai-o-offer nito. Wala tayo ditong boss. Kung meron tayong lakad, attend tayo ng family gatherings. Normally kasi, kailangan pa natin ipa-approve yan sa company na pinagtatrabahuhan natin. At wala pang kasiguraduhan na papayagan tayo. At dahil ayaw natin mawala ng trabaho, ang desisyon natin ay nakadepende sa kanila. So wala yung independence and flexibility na pwede nating makuha if we have a skills in trading. At dahil ang crypto market ay 24/7, pwede tayong mag-trade anytime na gustuhin natin. At dahil hawak natin yung oras, marami pa tayong ibang magagawa sa buhay natin. We take care of our family if we have kids, nababantayan natin ang paglaki nila. Or if we have a business, then pwede natin yun isabay sa trading kasi we have a flexibility. So lahat ng yan pwedeng maging possible if we develop our skills in trading. So bukod doon, kasabay nito madedevelop din natin dito yung personal and professional growth. Kasi kung nasanay tayo na nagtatrabaho sa iba, sabihin natin, we work for years in a company. Nagiging dependent tayo doon sa security na ino-offer nito, na meron tayong monthly income na inaasahan at hindi siya ganun kadaling pakawalan. Kasi in my experience, napakadaming company na ang napasukan ko at sinanay ako nito na merong monthly income na inaasahan hanggat nagtatrabaho ako, meron akong pambayad ng bills. At kung nasanay nga tayo dito, hindi siya madaling ipagpalit sa ibang bagay na hindi ka sigurado kung may matatanggap ka bang monthly income. Kasi kung galing nga tayo sa pagiging empleyado, dala-dala natin ang mindset of an employee. Pero sa trading, we have to develop the mindset of a businessman. Na kapag tayo ay nagtayo ng negosyo, hindi tayo sure kung kikita ba tayo monthly, andun yung uncertainty. Kaya most people stay with their comfort zone kahit literally they don't like their job. Kasi ayaw nila mag-take ng risk at tahake ng daan na hindi sila sigurado. And there's a way to counter that by gaining knowledge. At yung napag-usapan natin kanina, na umpisahan mo ito as a side hustle.
kasi yun ang tinaha kong daan. At in terms of personal and professional growth, tayo na ang boss dito. We are more responsible sa finance natin and we have already a sense of ownership and accountability. Nakadepende na sa mga ginagawa natin kung gaano kalaki ang kikitain natin, not only the profit, also the losses. Kaya ang trading, mas maihahalin tulad natin sa pagpapatakbo ng negosyo kasi katulad sa business, we have to manage our profit and losses accordingly para maging profitable. Ma-enhance din natin dito ang ating critical thinking kasi may mga ibang trabaho na hindi kinakailangan ng critical thinking lalo na kung ang trabaho natin ay paulit-ulit lang. Hindi na nagagamit yung utak natin. Kapag hindi madalas ginagamit ang isang bagay, pumupurol. So sa trading, it requires critical thinking at magiging financial literate din tayo dito. We will understand financial markets, economic principle, investment strategies, etc. At ang panghuli natin ay ang high profit potential. Dito naman, kung nag-uumpisa pa lang tayo, hindi ito yung kailangan nating i-focus. Although every trade, there is a high profit potential, pero there is also a high losses potential. Now, if we are a beginner, mas mataas yung chance of losing more kasi wala pa tayong sapat na skills. However, after years of hard work and acquiring knowledge in trading, then tumataas na yung chance of profitability. Yung tipong isang buwan na sahod mo sa trabaho, you can get it in one trade. That's the reality. Ito yung high profit potential na pwedeng maibigay sa atin ng trading. At kung aalisin natin yung mga misconception, hindi siya daily nangyayari. Kasi may mga newbie na merong misconception dito. Na kapag sinabing day trading, araw-araw nagte-trade at araw-araw may profits. At ito yung mga nasa isip nila. Magkano ang kita per day? Magkano ang kita per month sa trading? At dito pumapasok yung comparison na naman sa monthly income na nakukuha sa trabaho. At hindi natin sila masisisi kasi most of them are employee. At yung nakasanayan natin na isang bagay ay hindi madaling tanggalin. And again, although there is a potential high profitability, pero sa ganitong profesyon, yung consistency of monthly income na nakukuha sa trabaho ay hindi natin mahahanap dito. Merong araw na malakas ang kita at merong araw na mahina at wala. And that's the reality of trading. Kaya sa una, we don't need to focus on high profit agad. We have to focus on skills development, and after acquiring that skills and knowledge, then money will follow more than what you ask for. Maraming free trading tutorial na nagkalat sa internet at dito sa channel meron tayong free trading tutorial that you can start with. However, if you want a complete beginner's playbook, a proper foundation from start to end, then meron tayong course sa website. Okay? So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.